Kumusta mga aspiring artist? Ako nga pala si Kimberly Sweet at sa video na ito, tutulungan namin kayo kung paano matutuhan ang isa sa pinakamahalagang teknik sa pagguhit. Hi! Ako nga pala si Harold Don Fulgar. Handang-handa na ba kayong dalhin ang iyong mga drawing sa isang bagong dimension? Si Generous S. Diaz. Tuturuan namin kayo kung paano gumuhit ng mga basic shape na bilog at square sa 3D form. Ano nga ba ang shading? Ang shading ay paggamit ng iba't ibang intensity ng lihim upang lumika ng illusion ng deep at volume sa isang drawing. Sa pamamagitan neto, isang flat na hugis na nagiging 3-dimensional, kaya ano pa sa tingin nyo ang pinakamahalagang bagay na dapat tandaan kapag nag-shade? Simulan na natin! Una, gumuhit na malinaw at malinis na outline ng bilog gamit ang lapis. Huwag masyadong idiin ang linya upang madali itong burahin o i-blend mamaya. Gamit ang malambot na lapis tulad ng HB o 2B, magsimulang mag-shade ng magaan sa paligid ng highlight. Gumamit ng pantay-pantay na pabilog na stroke upang makagawa ng makinis na gradient. Ang bahaging ito ang tinatawag na midtones, kung saan unti-unting humihina ang liwanag. Ngayon, gumuhit tayo ng cast shadow sa ilalim ng bilog. Ang anino ay dapat na pinakamadilim malapit sa base ng bilog at unti-unting maglalaho habang lumalayo. Makakatulong ito para magmukhang nakapatong ang bilog sa ibabaw. Sa wakas, gumamit ng blending tool tulad ng tissue, blending stamp o iyong daliri upang gawing mas makinis ang paglipat ng kulay. Iwasang i-blend ang highlight upang mananatiling maliwanag at malinaw ito. Kung kinakailangan, gumamit ng pampura upang higit pang palinawin ang highlight. Ayan! Tapos na! Sa wastong shading, ang isang simpleng bilog ay maaaring magmukhang makatotohanang bula. Tandaan, ang pag-practice ay susi upang mapabuti ang teknik na ito. Maraming salamat at happy drawing! Ngayon, subukan natin ang isang square. Una, gumuhit ng isang square. Ito ang magiging front face ng iyong cube. Pangalawa, gumuhit ng mga parallel lines. Mula sa bawat sulok ng square, gumuhit ng mga parallel lines na magiging gilid ng iyong cube. Pangatlo, ikonekta ang mga lines. Ikonekta ang mga dulo ng mga parallel lines para mabuo ang likod ng cube. Pang-apat, mag-shade. Tulad ng sphere, simula ng pag-shade sa mga bahaging malayo sa iyong pinagmumulan ng liwanag. Maaari mong baguhin ang perspective ng iyong cube para magmukhang mas interesting. Subukan ang 1-point perspective o 2-point perspective. Ngayon, gumuhit tayo ng cast shadow sa ilalim ng square. Ang anino ay dapat na pinakamadilim malapit sa base ng square at unti-unting maglalaho habang lumalayo. Makakatulong ito para magmukhang nakapatong ang square sa ibabaw. Ayan, tapos na. Sa wastong shading, ang isang simpleng parisukat ay maaaring magmukhang isang cube na may lalim. Ang pagguhit ng 3D shape ay maaaring maging masaya at rewarding sa pamamagitan ng pag-unawa ng basic principle ng shading at perspective na maaaring lumika ng mas complex at realistic na mga drawing. Subukan ninyo mag-practice ng pagguhit ng iba't ibang 3D shapes. Huwag kayong matakot na mag-eksperimento sa iba't ibang mga anggulo at shading techniques. At kung mayroon kayong mga tanong, i-comment lang sa ibaba. Salamat sa panonood!